Davao Metro Discom Hostage Crisis. Ano bang nangyari noong 1989 Davao Hostage Crisis? Ano ba naging papel ni Pangulong Duterte na noy nakaupong alkalde o mayor sa mga panahong yon? Halina't samahan niyo akong alamin ang kwento sa likod ng 1989 Hostage Crisis. Bago po tayo tumuloy sa ating kwento, hihingin ko po sana ang inyong suporta sa aking kasisimulang YouTube channel. Maaari po kayo magbigay ng suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe at pagpindot sa notification bell. Asahan nyo po na mas pagbubutihin ko pa ang mga susunod na video na aking lalabas para sa inyo. Davao City, year 1989. Isang taon mula nang naihalal na Mayor si Rodrigo Duterte. Panahon kung kailan sinubok ang kanyang pamumuno. Panahon kung kailan ginimbal sa mga pangyayari hindi lamang ang buong Davao City, maging ang buong Pilipinas. Matapos na bihagin ng 15 galit na mga preso ang mga membro ng isang religious group ng Joyful Assembly of God, isang protestanteng grupo na nagsasagawa ng prayer worship para sa mga bilinggo, na humantong sa brutal o kaawa-awa na kalagayan ng mga babaeng bihag dahil sa halinghinang panghahalay sa kanila, kung saan dinig mula sa labas ang mga sigaw at pagmamakaawa ng mga ito. Sa tuwing sila'y pinagsasamantalahan, paano nga ba natapos ang Davao Metro Discom Hostage Crisis? Balikan natin ang pangyayari 4 months ago, bago ang madugong insidente. April 2, 1989, nangyari ang isang jailbreak na pinangunahan ni Felipe Pugoy at ng kanyang 15 kagrupo na Wild Boys Gang ng Davao Penal Colony o Dapicol. Agad na ng bihag ng tig-isang sibilyan ang bawat membro at binantaan ng mga jail guard na nakabantay sa gate. Napapatay nila ang lahat ng bihag kapag hindi nila binuksan ang gate ng kulungan. Pagkatapos na makalabas, ay agad naman silang nangharang ng isang pampasaherong jeep. Kaso nga lang, bago pa man sila makalayo, kaagad naman silang naharang ng Philippine Constabulary 120 meters away mula sa Davao Penal Colony. Dahil sa naipit na sitwasyon, ay wala lang nagawa si Felipe Pugoy at ang kanyang kasamahan kung hindi ang humingi ng pabor kay Mayor Duterte kapalit ng kaligtasan ng mga bihag. Humiling sila ng eroplano papuntang Maynila dahil nais silang makausap si Noy dating Presidente Cory Aquino at mailapit ang hangad nilang mailipat sa New Bilibid Prison dahil umano sa di makatao at abusadong pamamalakad ng mga jail guard sa piitan ng Davao. Ngunit sa kahabaan ng negosyasyon, napag-alaman na may bihag pala silang sanggol kung saan namumutla at nasa peligro na ang buhay. Bilang mayor at chairman ng Region 11, kaagad na iprinsinta ni Duterte ang kanyang sarili kapalit na sanggol. Nakaagad naman sinang ayunan ni Felipe Pugoy at ng kanyang kasamahan. Nakumbinsi din ng mayor na sa mismong opisina na lang niya siya bihagin, kapalit ng pagpapalaya sa iba pang mga bihag. At dahil na mahusay na pakikipagnegosasyon, ay nahikayat niya ang 13 preso na ng hostage at tumakas upang pakawalan lahat ng bihag kasabay ng kanilang payapang pagsuko. Ngunit sumuko man ang 13 preso, hawak pa din ang 2 preso na si Felipe Pugoy at Ricardo Navarro si Duterte sa kanyang opisina. Nang kanilang mapagtanto na mukhang malabo nang matupad ang kanilang hiling na makasakay ng eroplano papuntang Maynila at makausap si Noy Presidente Cory Aquino, ay binago naman ulit ni Felipe Pugoy ang kanyang hiling. Hiniling na lamang niya na makita ang kanyang ina na agad naman tinugunan ng mga militar.
kapalit sa pangakong ililipat sila sa New Bilibid Prison. Pagkabot si Katulo, ako na may hostess nila, so kumpiyansa sila. Pahawa na itong ubang mga babae, 16 ka babae, tagsa sila. So minus na ka dito may. Inyawan ako, paulian na lang. Natutar na naman ko, nagpa-hostess ko ni mo. Sa ako pang. Sige, may istorya. Pagkado, kay istorya ko, pugay nga siya nga. Kunya, surrender me. Di mo mapriso. Kung dili mo mapriso. Masamayin ako, ingon ako, si Cory, pardon mo. Mga pilakad daw, may hasta tong kaso na mo, murder ang kaso at buang. Ay, naku, kuya Pilto. Ay, ulit sing wala. Istorya mo lang eh. No, sige mo. Sugot. Pag-iugot to, ganyan putang. Gusto niya makikistorya siya inahan. Gipakuha na ko ang inahan nga rin sa Cebu. Pugoy. Gilupad nga to sa Air Force. Ang sugot sundalo ko ang to. O niya, nag-istorya mi. Ki-release. Pag-release, ingon sila, Mayor, yung ano mo ha, pangako mo? Oo! Pagsulod, nga putang ina, malata mo din. At matapos ang pagsuko, kaagad silang inilipat mula Davao Penal Colony papuntang Davao Metro Discom, kung saan hindi na nga naisakatuparan ang paglipat sa Muntinlupa. Dahil sinampahan ng bawat biktima ang mga sospek ng kasong kidnapping. At dahil sa nabigong kahilingan ay sumiklab ang galit nila Pugoy at ng kanyang kasamahan. Kaagad ulit silang ng hostage, ngunit sa pagkakataong ito, naging mas madugo ang mga pangyayari. August 13 ng parehong taon 1989, bandang alas 4 ng hapon, muli na namang ng hostage si Felipe Pugoy. Sa pagkakataong ito, kasama na niya ang dismissed sergeant ng Philippine Air Force na si Muhammad Nasir Samparani. At 14 na presong miyembro ng Wild Dogs Gang. Binihag nila ang religious group na Joyful Assembly of God na nagsasagawa lamang ng prayer service sa araw na iyon. Isa sa mga naging pangunahing hiling nila Pugoy ay ang makausap si nooy Congressman Ramon Mitra at dating Senadora Nena Rasul na kaagad tinanggihan ng dalawang opisyal sa kadahilanang hawak na ng mga negosyador na militar ang mga pangyayari. Sa pangalawang pagkakataon ay gusto sana muling pasukin ni Mayor Duterte para kausapin sila Pugoy, ngunit pinigilan ito dahil sa lubang panganib, dahil sa matinding galit ni Pugoy kay Mayor Duterte dahil sa pangakong hindi natupad. Sila nagsabi, wag. Sir, kagabi nagyaw-yaw yan. Kasi sabi mo raw na ipapardon mo sila right away within 1 week. Sabi ko nga, naniniwala pala sila. Storya mo lang yan. You know, look guys, if you have a situation like that, you have to make deals. Of course, in bad faith. Ano mo ang librehin mo? Yung tao. The lives. Kaya nung earlier, sabi ko, sige, pardon ko. Akong bahala kay Presidente. Kaibigan ko yan. Hindi ko kaibigan si Cory. Tulad ng dati, hinaing pa rin nila Pugoy ay mailipat sa New Bilibid Prison. Nagbigay naman ng 24 oras na palugit sila Pugoy upang tugunan ng kanilang mga hiling. Sa kasamaang palad, ay ginalaw na pala ng mga preso ang mga bihag na babae kung saan dinig ang pagmamakaawa at iyakan ng mga ito. Pagsapit ng pangalawang araw ng pang-hostage, inextend nila Pugoy ang kanilang hiling dahil ayon sa otoridad ay kakausapin pa nila ang nasyonal para sa kaagarang paglipat nila Pugoy. Dagdag pa sa mga kahilingan nila Pugoy ay ang safe passage na isang bus na gagamitin nilang getaway car paalis ng kulungan. At pagsapit ng pangalawang gabi ng pang-hostage ay tila lalo naging kalbaryo para sa mga babaeng hostage ang tuloy-tuloy o halinhinang paggalaw sa kanila ng mga preso. August 15, 1989, ikatlong araw. Alas 10 ng umaga, nagtangkang tumakas sila Felipe Pugoy sa kulungan kung saan ginawa nilang human shield ang mga bihag. Bawat preso ay may makikitang hawak na bihag
Makikita din sa larawan na hawak ni Pugoy ang isang Australian missionary na si Jacqueline Hamel, 36 years old mula sa Sydney, Australia. At habang dahan-dahan na lumalabas ng kulungan ay kaagad na nagpakawala ng warning shot sina Sir Samparani na kaagad na ginantihan ng putok ng militar at sa maikling palitan ng putok ay kaagad na humandusay ang katawan ni Sir Samparani at ang kanyang hostage. Sa pangyayaring ito, kaagad na kinaladkad ni Pugoy papasok ng kulungan ng mga bihag kung saan ilan ay duguan na dahil sa pangyayaring putukan. Lumipas ang 2 oras ay nakatakas ang 2 bihag na kaagad namang nagbigay ng salaysay kung ano ang tunay na kalagayan ng mga bihag sa loob. At dahil sa ipinapakitang kabrutalang pagtrato ng mga sospek sa mga bihag, nangyari ang muling palitan ng putok bandang 3:00 ng hapon kung saan pinaulanan ng militar ng tirigas ang kulungan. Nagresulta na pagtakbo nila Pugoy at ng kanyang kasamahan palabas. Kung kaya't dito na niratrat ng militar ang mga sospek na kaagad naman kinasawi ng mga ito. Bagamat na naubos na ang mga sospek, ay kasama din namang nasawi ang 5 hostage kasama ang Australian missionary na nagawa pang maitakbo sa ospital, ngunit kalaunay nasawi din ito. Tunay nga na ang Davao hostage crisis ay isa sa pinakamadugong hostage crisis sa kasaysayan ng Pilipinas na nagresulta ng pagkasawi ng 21 buhay. Ito ay ang 16 na suspect at 5 hostages.